Magandang araw sa inyong mga kapugi. Kumuha ulit tayo dito ng kahoy sa itaas ng bundok para gumawa ng manggirahan dito sa ating kubo. At nagluto na din ng binakol para sa ating pananghalian. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Habang kumukuha pala ako dito ng kahoy sa itaas ng bundok, ay patuloy dito ang pagbuhos ng ulan. Nag-iipon pala ako dito ng kahoy mga kapugi para gumawa ng manggirahan dito sa loob ng ating kubo. Para kapag naghuhugas tayo dito ng plato at kaldero, ay hindi na tayo gaanong mahihirapan. At nung medyo marami na ang nakuha ako dito, ay kagad ko naman itong binalatan. At nung abala ako dito sa pagbabalat, ay unti-unti naman tumila itong ulan. Mas maganda talaga yung mga nakuhang kahoy ay atin mo nang babalatan para mas lalo pang tumibay kapag atin na itong papakuan. At dito ko na lang muna inilagay sa puno ng nyug mga kapugi. Dahil mamaya ay gagamitin na natin ito. Pagkatapos nito ay magpapahinga lang muna ako ng saglit at magbibihis na din tayo dito ng ating kasuotan dahil sa nabasa na ito ng ulan. Pagkalipas ng ilang minuto ay nagsimula na akong alisin ang mga nakasabit dito dahil dito tayo gagawa ng manggirahan mga kapugi. Pagkatapos ay tinanggal ko na din itong upuan na malapit na masira dahil sa matagal itong nakababad sa ulan nung hindi pa ako nakagawa dito ng kubo. At itinabi ko lang muna ito dahil sa pwede pa natin itong gawing panggatong. At iniisa-isa ko na din inalis itong mga paa ng upuan na mababaw lang sa pagkakabaon dito sa lupa at pumili na rin ako dito ng isang kahoy na pwede natin gawing panghaligi sa gagawin natin manggirahan. Pero bago natin ito ilagay ay nagukay na muna ako dito ng lupa dahil dito natin ibabaon ang dulo nitong kahoy at dito na ako nagsimula magpako mga kapugi at panoorin nyo na lang kung paano ko ito ginawa. At nung natapos na ako ditong gumawa ng frame ng ating manggirahan, ay kumuha ako dito ng tuyong kahoy para sukatin kung gaano kahaba ang ating kailangang kawayan. Itong kawayan ay nakuha pa namin ng aking biyanan noong nakaraang araw pa. Pero bago ako nagputol dito, ay sinukat ko muna ito gamit yung kahoy natin kanina. At nagputol lang ako dito ng 4 na piraso mga kapugi. Pagkatapos ay dinala ko ito sa pinagbalatan natin ng kahoy dahil dito natin bibiyakin gamit itong ating itak. Kung napansin nyo ay dito ako nakapwisto sa pagbalat ng kahoy at pagbibiyak nitong kawayan para yung mga hibla na inalis natin dito sa kanyang katawan ay maiipon dito at kapag natuyo na ito ay magagamit natin na panggatong sa ating mga niluluto. Tapos habang may ginagawa ako dito ay bigla na lang pumasok sa aking isipan na kung gagawa kaya ako ng basket gamit itong kawayan. Pero sa ngayon ay akin na muna itong pinagpaliban dahil sa abala pa tayo sa paggawa ng manggirahan at hindi ko muna inubos ang kawayan sa pagkakaliskis mga kapugi para malagyan na natin ito kaagad ng papag dahil sa oras na ito ay malapit na ang pananghalian. Kaya bago tayo dito magluto ng ulam ay tinapos ko muna dito sa paglagay ng kawayan at yung gitna nitong manggirahan ay nilagyan ko ng mga puwang para kapag maghugas tayo dito ng plato at kaldero ay hindi ganong tatalsik yung tubig sa ating damit. Ito lang muna ang ginawa ko sa ngayon mga kapugi dahil sa naubos yung oras natin sa pagkuha ng mga materials dito sa itaas ng bundok at sinubukan ko itong patungan kung matibay na itong ginawa kong manggirahan. At dahil sa nagugutom na tayo dito ay magluluto na ako dito ng aking uulamin. Pagkatapos kong magatong gamit itong uling ay pumunta muna ako dito sa puno ng nyug para kumuha ng buko dahil gagamitin natin itong pangsabaw sa ating lulutuing ulam. At 3 yung aking nakuha dito mga kapugi. Tapos ay pinuntahan ko din dito yung tanim naming upo para kumuha lang sana ng isang peraso na ipanghahalo sa ating lulutuing ulam. Kaso marami pa pala itong mga bunga kaya kinuha ko na lang ito lahat. Tapos yung iba ay dadali na lang pagbaba natin ng bundok at nagsimula na din ako dito maghiwa ng mga ricado, sibuyas, bawang at luya ang ating ipanghahalo. Nagpainit na din tayo dito ng palayok at hinugasan na din itong karne ng manok dahil sa wala tayo dito dalang mantika na panggisa kaya yung taba na lang ng manok ang ginamit ko dito. Inilagay ko muna ito sa palayok na wala pang tubig para magkakaroon ito ng mantika. Sinabay ko na din sa pagsalang itong mga ricado pati na rin itong durog na paminta at tinakpan ko muna ito para lumabas kagad yung mga natirang tubig doon sa karne. At
habang nag-aantay ay binuksan ko na itong buko na kinuha natin kanina dahil ito yung gagamitin natin sa baw dito sa manok mga kapugi. At pagbukas ko dito ng palayok ay nagkaroon na ito ng mantika at medyo sunog na itong balat ng manok. Naglagay na din ako dito ng kaunting asin para habang ginigisa ay manunuot dito sa laman ang lasa. Maya't maya ay nilagyan ko na din ito ng tanglad para pandagdag sa aroma ng ating niluluto. At pagbukas ko ulit ng palayok ay dito na ako naglagay ng sabaw ng niyog. Sinundan ko na din sa paglagay ng sili haba at para may anghang palalo ay naghulog na din ako dito ng sili labuyo at nagbudbud na din ng seasoning para sa timplada. Siyempre yung laman ng buko ay hindi natin yan sasayangin mga kapugi dahil makakadagdag pa ito ng lasa sa ating niluluto. At dito na rin ako nagtatanggal sa ginawa nating manggirahan at habang nagpapalambo tayo dito ng karne ng manok ay naghiwa na din ako dito ng upo. At nung naluto na itong karne ay kagad ko naman itong isinabay kasunod itong laman ng niyog na kinuha natin kanina. Nagdagdag na din ng kaunting asin bago ko ulit ito tinakpan para maluto kagad itong gulay na ating isinalang. Siyempre atin na kagad itong tinikman kung sakto ba ang timplada ng ating nilutong ulam. At nung suwak na sa aking panlasa ay dito na ako naglagay ng dahon ng sili labuyo. Tinakpan ko na ulit itong palayok para maisalin na natin ito sa lamisa dahil tayo ay manananghalian na. Chicken binakol ang ating niluto dito mga kapugi. Paboritong luto ng mga Ilonggo at mga Cebuano at ito ang maganda sa probinsya. Kapag masipag ka lang magtanim sa iyong bakuran ay makapagluto ka ng masarap na pangulam at ito'y sariwa at masustansya pa. Kain mga kapugi. At salamat ulit sa iyo Ma'am Gracie Rosette sa laging pagsuporta sa aking mga vlog. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page at pa-comment naman kung saan nakaabot itong aking video. Kaya hanggang dito na lang muna mga kapugi. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat. Shoutout nga pala kay At yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.